Makikita nyo bukang liwayway dito sa probinsya namin, namumukadkad sa ganda ng bulaklak. Lalaki na ng gusto yan, pwede nang gulayin. Kulay pula ang bulaklak ng gugulayin ko na yung bunga. Igigisa ko sa dilaw na dilaw, parang ginto. Maswerte ang may-ari ng puno ng langka nito. Kanilang entrance. Pag ganon, lakad, entrance. Holy moly, moly, moly. Good morning, good morning, good morning, good morning mga Dodge. Andito naman ako, mangungulit sa inyo. Sa araw na ito, yung aking vlogs ay ipapakita yung aking tanim na upo. Ayan, makikita nyo bukang liwayway ng aking tanim na upo. Ito yung upo na ang binhi ay dala ko pa mula Qatar. Ito, ang bunga nito, napakalaki. Kaya lang siguro hindi maganda ang lupa rito sa amin. Kaya hindi siya lumaki ng gustong kasinlaki nung mga tanim ko dati doon sa Qatar na talagang malalaki. Pero ang isang piraso, pwede mong pasanin sa laki. Ayan siya, may bunga na medyo malaki-laki na rin, siguro mga 1 linggo yan, lalaki na ng gusto yan, pwede nang gulayin. Pangalawa niyang bunga, may kalakihan na rin. Tapos ito yung pangatlo. Pag paning natin dito sa kabila, mayroon pa ritong isa. Hanapin ko muna. Hanapin ko. Yun. Yan. Medyo maliit pa siya ng konti. Pero mga ilang araw lang yan. Malaki na yan. Pero ang gusto ko sa lahat ito, yan. Yung bukang liwayway. Napakaganda ng bukang liwayway. Yung aking tanim na bugingbilya, namumukadkad sa ganda ng bulaklak. Ayan o. Alam nyo dati ang kwento ng bugangbilya na to, ng tanim ko na ito. Nang dumating ako rito, nakalagay sa paso yan. Halos mamatay na yan eh. Tsaka payat. Nilipat ko ngayon sa lupa at inalagaan. Ito na siya ngayon. Namumukadkad na sa ganda ng bulaklak. Tapos kumakalat na yung kanyang mga sanga. Oh, kita mong ganda, no? Masarap talaga mamuhay sa probinsya. Kahit ano lang ang itanim mo, nabubuhay. Bunga ng tanim kong kamatis. Ayan, oh, lalaki na. Yan, daming bunga. Mga ilang araw lang may hinog na yan. Ang ganyan. Kaya lang yung ibang dahon medyo natutuyo na. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng aking background. Ayan, oh. Yan, may mga bunga. Kahit saan mo tignan, may bunga. Dito may bunga ulit. Ayan, oh. Pagdating doon sa taas, ayan, oh. Yan, may 2 bunga pa rin. Ganda, no? Pag masipag ka lang magtanim, sigurado may aanihin ka pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, may aanihin kang bunga ng kamatis. Palibhasa ay papunta na ng summer. O hindi na siya nagdadahon ng maganda, pero nagkaroon siya ng mga bunga. Ayan, oh, mga bunga niya. Antay-antayin ko lang lumaki ng konti. Gugulayin ko na yun yung bunga. Igigisa ko sa sibuyas, kamatis at sardinas. Tapos itong mga bulaklak, magbubunga pa rin yan. Ito lang ang pinakamasarap at pinakamagandang buhay dito sa probinsya namin. Yan, tignan mo sa paligid ko. Ayan, nagkakaroon ng fog sa bundok. Tapos mga palayan. Ayan,
ganun kalayo ang kapitbahay ko. Yung ginawa kong kural na paglalagyan ko ng mga bibi, mag-aalaga ko, malapit nang matapos. Ito sa likod ng bahay. Dito ko na siya nilagay kasi wala namang mga bahay sa paligid ko, malalayo naman. Siguro hindi naman sila magagalit kapag nag-alaga ako ng bibi. Kasi yan ang likod na ng bahay ko. Ayan o. Yan, likod na ng bahay. Wala na akong kapitbahay. Ayun, napakalayo na ng mga kapitbahay ko. Yan, ganyan lang kalayo. Tapos may mga baka pa. Pero yung baka na yan, hindi akin. Yun, yung mga bahay na puti, ganun kalayo yung aking mga kapitbahay. Yung inaapakan ko, palayan, pero hindi na tinaniman ng palay kasi nga papasok na yung summer. Mahirap na ang tubig. Tapos yung sa harapan namin, ayun, basketball court. Kapag gusto kong maglaro, punta lang ako dyan, babasketball ako. Tapos may mga basurang nakatambak. Pero aayusin ko pa yan kasi kasama yan dito sa itatayo kong balag. Kural ng bibi. Tapos yung nasa likod ng yero na yan, doon ko ilalagay yung aking kulungan ng 45 days. Kasi mag-aalaga naman ako ng 45 days para naman may makatay sa darating na piyesta. Piyesta ng aming barangay. Di ba? Talagang probinsyang-probinsya ang dating kasi may mga piyesta pa rito. Isang linggo kong pinaghirapang buuhin yung aking kulungan ng manok, yung pag-aalagaan ko ng 45 days. Bawat poste, tinaniman ko ng sitaw. Ito yung sitaw, tapos yung pangalawa sitaw, hanggang dun sa dulo. Tinaniman ko ng sitaw, pero hindi pa siya namumunga. Siguro mga ilang linggo pa yan, mamumunga na yan. Yung sa kabila naman, kabilang lote, yung sa kumparing Nelson ko naman, mga tanim din, mga gulay din ang tanim niya ron. Sinasamantala namin habang wala pang mga nakatira dito sa paligid namin. Sayang din naman nakatiwangwang lang yung lupa. Ilang buwan lang naman yung tanim ng gulay. Mapakinabangan muna. Dragon fruit. Sabi ng may-ari, ang dragon fruit na ito kulay dilaw daw to. Yellow ang bunga nito ng dragon fruit. Sabi gawan ko raw siya ng balag. Ang tawag namin dito ay African DC. Ewan ko sa iba kung anong tawag dito, pero ang pagkakakilala ko na sa bulaklak na ito, African DC. Ang tawag nila sa halaman na ito ay money tree. Ewan kung bakit tinawag na money tree kasi ayan, medyo maganda pero parang pag tiningnan mo siya parang kamuting kahoy, parang puno ng kamuting kahoy. Tapos ito, binigyan ako ng kakilala ko ng binhi ng dwarf na nyug daw to. Mababa lang ang tuwing umaga paggising ko. Dito lang ako nakatambay sa terrace namin. At yan lang tinitignan ko yung yung mga paligid na yan. Kasi nakakaalis ng stress. Tsaka ang sarap ng pakiramdam pag nakikita mo yung lugar mo na ganyan. Yung paligid, makikita mo sa malayo, bundok, parang drawing. Tapos ito, basketball court. Nakita nyo ba yung bundok na yan? Sa may paanan may umuusok. I-zoom in ko Yan Yan, talagang feeling na sa probinsya ka tapos may mga kubo-kubo pa sa tabi ng palayan. Ang sarap ng pakiramdam talaga habang naghigop ka ng mainit na kape. Sa Lakeview Farm, try natin sa paalam sa security kung pwedeng makapag-vlog sa loob. Pero kung hindi naman, balik na tayo, baba na tayo kasi kanila to hindi naman atin. Kumbaga maki-vlog lang tayo sa kanilang magandang farm. Pero try nating magpapaalam sa security. Mamang guard, hindi raw pwede.
Kasi ano to, private na farm. So dito na lang ako sa labas mag-vlog, mag-exercise na lang ako rito, mag-unat-unat ng katawan para lumakas ang mga buto-buto, hindi yung pagising sa umaga masasakit yung mga katawan. So pakita ko sa inyo ang exercise 101. Dito sa Manila East Lake View Farm, masarap mag-jogging dito tuwing umaga kasi ang paligid nature, mga puno, tsaka walang mga puno ng kawayan, mga puno ng akasya, malalaking mga puno, tsaka walang pollution dito. Gawa nga ng mga usok na binubugan ng sasakyan na pupunta sa mga halaman, kaya pag ibinugan ng halaman, malinis na oxygen na. Kaya masarap mag-jogging dito, lalo na sa mga katulad naming mga retirado na at wala ng trabaho. Kaya tuwing umaga mag-exercise na lang at mag-jogging, katulad itong ginagawa ko, di ba? Napakaganda ng overview sa mga nature lovers dyan. Anong masasabi nyo sa lugar na ito? Napakaganda, nakakabighani ang ganda ng lugar na ito. Hitik sa bulaklak ang puno ng mangga, napakarami ng bulaklak niya at saka napakaganda, dilaw na dilaw, parang ginto. Ito naman, hitik din sa bulaklak yung puno ng avocado. Napakarami ng bunga ito kapag sakasakaling. Maswerte ang may-ari ng puno ng langka nito. Ang daming bunga. Ayan. Hindi mo na kailangan bumili ng bunga ng langka sa palengke para gulayin. Napakaswerte talaga ng mga taong nakatira dito sa probinsya. Sariwa ang hangin, walang pollution, at napakalapad ng kanilang lupain. Tara, kape tayo. Pagkatapos mag-jogging, ito na, magkakape. Almusal muna. Kunting almusal lang para may balik lang yung kunting energy na nawala. Sausawan ng lumpiang Shanghai. Sarap. Ganito lang yung kasimple ang buhay namin dito sa probinsya. Pagising sa umaga, titingin-tingin sa paligid, mag-aalaga ng konting halaman, magja-jogging. Pag uwi, kung may makain, kakain. Pero pag wala, okay lang din naman. Mamaya, mag-ikot ako dun sa likod bahay. Maghanap ako ng gulay. Kangkong, tsaka malunggay.
gagawin ko sa malunggay, magluluto lang ako ng ng pansit ng yung may sabaw taos. Lagyan ko lang ng itlog at saka yung malunggay. Okay na yun. Yun naman ang pananghalian.